Kaugnay ng gaganaping Metro Manila Shake Drill bukas, makakausap natin si MMDA Chairman Francis Tolentino. Magandang tanghali po, Chairman Tolentino. Ay, magandang tanghali po, Rafi. Magandang tanghali sa inyong taga-subaybay. Opo, Chairman, kumusta na po yung paghahanda ng buong Metro Manila rito? Lahat po, or marami yung makikibahagi dito. Chairman, nasabihan na po lahat hanggang sa level ng mga barangay? Opo, halos lahat po ay nakausap ko na yan. Mamayang gabi, last na ho talaga kasi alas 7, isang business group pa na gusto makipag-usap. Ang Malacanang po, nag-issue na ng executive order. Lumabas na po, hindi ako nagkakamali, 79 na ini-enjoy, nire-require lahat ng government officers to participate at hinihikayat ang ating mga mamamayan na sumali sa Metro-wide earthquake shake drill bukas. At kaalis ko lang po ng Camp Aguinaldo kung saan naghahanda naman po ang ating Sandatahan Lakas at ang NDRIMC sa mga mangyayari bukas. So almost all set na po tayo. Ang tingin ko, 95 to 98%. Nagawa ko na po lahat yung mga dapat gawin, pati yung mga members po ng Diplomatic Corps, nakausap ko na po yan. So, ang kailangan na lang po natin ngayon ay yung partisipasyon ng mga kababayan natin bukas. Chairman, para po sa kaalaman ng publiko, pakipaliwanag nga pong muli yung mga quadrant na assign sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Opo, yung mga quadrants po, may mga activities po yon. Sa North, yung veterans, na pwedeng evacuation center, may community kitchen. Sa South, sa Villamor, nandun po yung ang quadrant. Sa West, ay ito po sa Intramuros Golf Course. Sa East, sa Santolan LRT Depot. Pero hindi lang po doon yung activities. Lahat po ng barangay may activities. Lahat po ng schools may activities. Ang University Belt may activity. Ang Ayala Business District may activity. Ang Mega Mall area may activity. Ang Eastwood may activity. Ang Ross Boulevard, Raso Lyman may activity. Iba't ibang homeowners association, Merville Subdivision, DF Homes, may mga kanya-kanya activity po yan, San Lorenzo Village. So, pag pinagsama-sama po natin yan, yun po yung total effort na Metro-wide shake drill. So, yung quadrants po, nandoon po yun bilang evacuation center. Pero lahat po ng sektor may activities, ang mga ospital, ang mga malls, commercial center, ang mga sinihan. Sabay-sabay po yan, 10:30 ng umaga bukas. At sa gabi naman po, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi, sa Ortigas Business District sa Pasig. Chairman, para naman po hindi magulat, yung mga hindi pa nakakaalam nito, ano yung i-expect nila pagdating po ng 10:30 bukas, Chairman? Hindi po dapat sila mag-expect ng may mangyayari dahil hindi naman lilindol. Drill po ito. Ang ini-expect naman po ay sa kanila. Ini-expect po sa kanila na sila po, kung sila individual, mag-conduct po ng sariling individual 45-second drop, cover, and hold. At kung sila naman po ay napasama, nandoon sa isang participating organization, ay sumabay lang po sa evacuation drill na magaganap. Halimbawa po sa mall, siguro po i-guide sila kung saan pupunta, kung saan lalabas, kung anong gagawin. Kung nasa mataas na gusali, i-guide po sila. So asahan na po, for example, yung mga mall goers na pagsapit ng 10:30 at may tumunog na alarma, wag na sila magulat dahil may mga mag-guide sa kanila kung saan pupunta. Nakapaskil po yan sa mga malls. Halos lahat ng malls nakapaskil pong may shake drill. At meron pong isang mall nga ako napuntahan, ina-announce every 30 minutes yung gagawin bukas. Chairman, sa ngayon po ba may mga nagpapahayag pa rin ng pangamba or duda dito sa gagawing shake drill bukas or ayaw mag-participate for whatever reason? Hindi po mawawala yan dahil 14 na milyon tayo bukas sa Metro Manila. Kung makaka-7 milyon tayo ng participants, okay na. Pero ako po yung nagagalak dahil humingi po tayo ng 8,000 volunteers last month. Ang nakalista po dun sa website namin, may mga pangalan po ito, profiles, ay 931,000 na. Baka po mamayang gabi, mag 1.2 million po yan. So pagdating po ng 10:30 bukas, again, paulit-ulit ho nating sasabihin to sa taong bayan para hindi ulit sila magulat. Bagamat ito'y drill lamang, pero gagawing as realistic as much as possible po yung magiging aksyon ng mga otoridad dito. May mga helicopter na lilipad sa taas. Lahat sila makakatanggap ng text messages na nagsimula ang drill. May mga himpilan ng radyo, pinatutunog na po yung trigger tape ng drill. Mga tunog po ng sirena. Yung bumabagsak na building, etc., etc. Opo. Sa mga nauna pang pag-uusap dito, sinasabi, papatayin yung cellphone. Ano po yung hindi po totoo yun. Hindi papatayin yung cellphone. May ilaw din po sa araw. Subalit doon sa nighttime drill sa Ortigas, Pasig, sa gabi yun, ay patay po yung ilaw. So malinaw po, bukas, hindi papatayin yung cellphone signal at meron din pong kuryente? Hindi po, hindi po. May mensahe ho ba kayo doon sa mga nabanggit nyo kanina? Marami pa rin nagdududa rito at may mga
hindi nga maiiwasan yun sa dami ng tao dito sa Metro Manila. Meron ho ba kayo mensahe sa kanila? Siguro makiisa po sila. Ang atin pong ginagawa dito ay para sa kaligtasan nila. Seryosohin po natin to. Mahalaga po may kaalaman sila para kung ano po ang mangyari ay maligtas po sila. Chairman, ito po bang mangyayari sa Metro Manila bukas ay magiging guide para sa iba pang drill kung sakasakali man sa iba pang bahagi ng Pilipinas? Ang gusto po natin every year magkaroon ng ganito sa Metro Manila. Ang gusto po natin yung iba't ibang rehiyon sa Pilipinas ay magkaroon din ng ganito. Napakalaking tulong po yan. Kanina pong 3:00 ng madaling araw ay lumindol po sa Sultan Kudarat. Chairman, nasa inyo po ulit ang ere. Panawagan nyo sa lahat ng mga tao na mag-participate po bukas sa isasagawang Opo, drill. nakikiusap po ako. Yung mga, ang hindi ko lang na solidong nakausap dito ay yung mga naninirahan sa mga residential condominiums na high-rise. Pero alam ko marami magpa-participate. Sana po kayo po ay sumunod sa tagubilin ng ating pamahalaan, yung mga barangay, i-execute po yung barangay evacuation plan. At sana po yung mga individual na hindi bahagi ng isang malawakang organisasyon ay magkaroon ng private drill kahit po sa bahay, sa sakyan. Sa sakyan, umiwas lang po sa nagbabagsakan lugar. Sa bahay po, mag-drop, cover and hold. Iwasan po yung mga babagsak na kagamitan o aparadorong ilaw. Nang sa ganun po ay maging handa po tayo sa kung anumang kalamidad, kung gagalaw po ang West Valley Fault. Sige po, maraming salamat po sa inyong oras, MMDA Chairman Maraming salamat Francis po. Magandang Tolentino. tanghali po sa inyo.